Sa ibang balita, umaabot na sa halos 2,000 pamilya ang agad na inilikas matapos ilagay sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Ang mga ito'y pawang nakatira sa 6-kilometer danger zone. Samantala, patuloy namang binabantayan ang aktibidad ng naturang bulkan. Si Waywaya Makalma sa detalye. Dahil sa abnormalidad na paggalaw ng Bulkan Mayon, idineklara kaagad ng PHIVOLCS ang pagtaas nito sa Alert Level 3. Sa nakalipas na 24 oras, naitala ng PHIVOLCS ang 32 volcanic earthquakes at 72 rockfall ng Bulkan Mayon. Sa huling monitoring ay nasa bunganga pa lamang ng bulkan ang magma na may posibilidad na magkaroon ng hazardous eruption ngayon linggo. Ang eruptions ng Mayon Volcano, ulitin ko, may mga lava. So pag lava flow lang, walang mamamatay sa lava flow. Kasi ang bagal ng lava flow. Pag may namatay pang tao dyan, may problema na tayo doon. Kasi nga 1 kilometer per day. Ang mas delikado dyan yung pagsabog na magkakaroon ng paggulong ng mga abo at bato pag bumagsak na yung isinabog pataas. Ito yung pyroclastic flow. No? Ang worst case na pyroclastic flows noon would be in 1814, na hanggang Cagsawat Church merong umabot, or 1897 na hanggang dagat sa Santo Domingo side. Pero hindi namin nakikita ngayon yon base sa mga eruption signals na nakikita namin sa monitoring. Dahil dito, kaagad ipinag-utos ni Albay Governor Joey Salceda ang forced evacuation sa 7 to 8 kilometer extended danger zone. Maging ang no human activity ay mahigpit na ipatutupad ng lokal na pamahalaan. Sa ngayon ay tinatayang 300 pamilya ang nakitira sa 6-kilometer danger zone sa Bulkan Mayon. Pero aabot sa 10,000 pamilya ang posibleng maapektuhan na magmumula sa 60 barangay at 5 bayan sa 3 syudad ng Albay Province. Kaya naman nakikiusap ang mga otoridad sa mga residente na tumalima at sumunod sa ipinapatupad na forced evacuation. May panawagan tayo and we are hoping that they would adhere to the call. So iniintay natin na sige lang mag-evacuate sila. This time, may mga tao talaga on the ground na magpapatupad nitong evacuation na ito. Kaya naman kaagad na nag-deploy ng 50 military trucks ang AFP para sa ipapatupad na evacuation, maging sa pagtulong sa lokal na pamahalaan nang sa gayon ay maging maayos ang pagpapatupad ng evacuation. Ayon kay Colonel Raul Farnacio, ang commander ng Philippine Army 901st Brigade, tinatayang 10,000 pamilya ang kaya nilang ma-evacuate sa loob lamang ng 2 araw. At tayo sa AFP ay magbibigay ng manpower at mobility asset. No? Kung anong bibigay utos ng probinsya ng Albay led by their governor and the PDR-RMC, tayo ay tutugon doon. No? Naniniwala tayo na ang mga resident ng Albay at mga katabing bayan nito ay aware sa mga peligro na pwedeng ibigay nitong threat ng pagsabog ng bulkan. Unang naitala ang paggalaw ng aktibidad ng bulkan nitong September 13 na itinaas sa Alert Level 2 ng PHIVOLCS. Ngunit ang pinakahuling naitalang volcanic eruption ay taong 2009 na umabot hanggang January ng 2010. Ang Mayon Volcano ay ang tinaguriang perfectly shaped cone ng bansa. Ang naturang bulkan rin ang pinakaaktibong bulkan na kung saan nakatala na ito ng 48 volcanic eruption sa loob ng 400 taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.